Si Carlos P. Garcia ay ikawalong Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1957 hanggang 1961. Sinilang si Garcia noong Nobyembre 4, 1896 sa lungsod ng Talibon, Bohol sa Kapuluan ng Kabisayaan sa kaligitnaang Pilipinas. Kanyang mga magulang ay sina Policronio Garcia at Ambrosia Polistico. Nag-aral siya sa Silliman University at Silliman Institute sa lungsod ng Dumaguete. At kinalaunan, nagtapos din siya ng abogasya sa Philippine Law School noong 1922 sa Maynila. Siya ay naging abogado at guro. Pinasok niya ang politika noong 1926 bilang mambabatas, nakaanib sa kapulungan ng mga kinatawan o Philippine House of Representatives at naglingkod hanggang 1932. Namatay siya sa atake sa puso noong Hunyo 14, 1971 sa edad na 75. Si Garcia ay naging gobernador ng Bohol, isang probinsya sa katimugang Pilipinas, mula 1932 hanggang 1942 at naging miyembro ng Senado mula 1942 hanggang 1953. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, lumaban siya sa pananakop ng mga Hapon bilang miyembro ng mga gerilya na nakabase sa Bohol at ang tinulungan ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa Bohol. Noong 1946 ay naging puno siya ng minorya sa Senado. Noong 1953 naman, si Garcia ay nanombrahan bilang Vice-Pangulo na kabilang sa tiket nasyonalista na pinangunguluhan ni Ramon Magsaysay, isang politikong Pilipino na bumuo at namuno sa isang puwersang gerilya na lumaban sa pananakop ng mga Hapones. Nakamit nila ang mapagpasyang tagumpay at noong 1954, si Garcia ay naging vice-presidente at kalihim ng suliraning panlabas. Noong Marso 1957, si Garcia ay naging presidente matapos pumanaw si Magsaysay sa isang aksidente sa eroplano at nagwagi rin siya sa halalan ng Panguluhan noong Nobyembre 1957. Alam niyo ba, maliban sa pagiging politiko, si Pangulong Garcia ay isang sikat na makata ng wikang Cebuano. Dahil dito, siya ay tinawag bilang Prince of Visayan Poets. Mga programa ng Administrasyong Garcia. Austerity Program o programa sa pagtitipid. Layunin nito na maikahit ang mga Pilipino na mamuhay ng simple at matipid. Hinihikayat din ito ang mga pamahalaan na maging matalino sa paggasta. Filipino First Policy o programang Pilipino Muna. Layunin itong bigyan ng prioridad ang mga Pilipino sa pagkakamit ng lupa, puhunan, at pangangasiwa sa negosyo bago ang mga dayuhan. Hinihikayat din ito ang mga Pilipino na tangkilikin ang mga kalakal na gawa sa Pilipinas. Pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Layunin nitong buhayin muli ang ilang mabubuting kaugalian ng mga Pilipino tulad ng kasipagan, delikadesa, at pagkamasinop. Hinimok nito ang pagtatanghal ng bayanihan dance troupe sa iba't ibang bansa. Military Bases Agreement. Layunin nitong magkaroon ng mga pagbabago sa unang kasunduan tungkol sa isyu ng base militar ng Amerika sa Pilipinas. Pagpapaigsi sa pananatili ng mga base militar sa Pilipinas ng 25 taon mula sa orihinal na 99 na taon. At sa pagtatapos, hindi lubusan ng tagumpay ang mga programa ni Pangulong Garcia upang maging maayos ang buhay ng mga Pilipino. Naging laganap ang katiwalian sa pamahalaan. Nagkaroon din ng krisis pampolitika sa hanay ng Partido Nasyonalista. Dahil dito, tinalo siya ng kanyang pangalawang pangulo na si Diosdado Macapagal sa halalan noong 1961.